Inamin ni Coach Norman na kailangan pa nilang mag-improve bilang koponan sa SEA Games sa kabila ng panalong itinala versus Malaysia at ang naturalization ni Benny Boatwright sinasabing aprobado na ng Kongreso sa ikalawang pagdinig. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Mabagal ang simula pero kinamada ang Malaysia sa dulo ng laban. Yan ang naging takbo ng laban ng Gilas sa SEA Games. Ang issue ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Head Coach Norman Black. Kaya nang makausap ng media, kaagad itong dumipensa at inaming kailangang mag-improve ang kanyang grupo. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Norman sa report ni John Brian Ulanday ng Philstar. Magandang panalo to pero kailangan pa namin magsikap ng gusto. Kailangan pa namin gumaling habang nagpapatuloy ang torneo. Sa totoo lang ito talaga yung unang laro namin bilang isang grupo. At kapag sinabing unang laro talaga. Sinusubukan namin bigyan to ng pagkakataon pang mag-grow. Pero malinaw na ito ang una naming laro na magkakasama. Kaya susubukan naming matuto rito at mag-improve bilang isang mas mahusay na koponan habang nagpapatuloy ang torneo. Totoo naman, di ba? Unang laro nila na magkakasama sila. Siyempre may practice sila pero iba talaga yung ganitong bakbakan sa korte kalaban yung ibang bansa, di ba? Ito yung pagsubok sa kanila at sa tingin natin pasado sila doon kahit medyo mabagal sa simula. Given naman na yun na maninibago sila sa isa't isa kasi nga pinagsama sila ng biglaan tapos isasalang sila sa international na competition. Ang bigat, di ba? Okay naman din yung tingin ni Coach Norman kahit masaya siya na nanalo yung Gilas, nakikita niya na may kailangan pang plansyahin para mas maging competitive yung kanyang grupo. Ngayon tanghali or posible na panood mo na bago mo pa napanood itong episode natin sa playoffs, kalaban naman nila yung Vietnam. Dasal natin manalo sila or kailangan kasi nila to para sa susunod na round. Sila yung nagdedepensa ng title kaya ang laki na nakataya sa grupo ni Coach Norman. At siguro asahan ulit ni Coach Norman yung mga pumutok sa Gilas versus Malaysia. Andyan si Ray Park, si Robert Bolick, si Tordy Ravena and of course yung buong grupo. Lahat sila kumayod. Hindi naman mabubuo yung panalo kung wala yung buong grupo Napansin din natin maganda yung rotation ng players ni Coach Norman Hindi persado yung players na bibigyan ng pagkakataon na mag-perform. So good luck talaga sa Gilas Pilipinas dito sa SEA Games. Hopefully madepensahan talaga nila ng maayos yung title or yung gold medal. Kung nanalasa ang grupo ni Coach Norman kalaban ng Malaysia, magandang balita naman ang hatid ng Kongreso para sa naturalization ni Benny Boatwright. Ayon sa lumabas na balita, aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kongreso ang appeal ng SBP. Narito ang report. Tutukan natin ang report ni Delon Porcalia sa Philstar. Inaprubahan ng House of Representatives sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas na nagbibigay ng Filipino citizenship sa pamamagitan ng naturalization sa dalawang dayuhang manlalaro ng basketball sa Gilas, Pilipinas, ang Amerikanong si Benny Francois Boatwright III at ang Senegalese na si Maudo Diop. Sa plenary session noong huling bahagi ng Miyerkules, inaprubahan ng mga mambabatas ang House Bills 6639 at 6640 na nagkakaloob ng Philippine citizenship sa dalawang dayuhan na matagal nang naging bahagi ng basketball sa Pilipinas, kapwa sa professional at collegiate leagues. Good news itong mga playoffs kahit paano may balita at may improvement sa kaso ng naturalization ni Benny Boatwright. Siyempre pangalawang pagdinig pa lang to dito sa Kongreso sa mababang kapulungan. Pero katulad ng kay Justin Brownlee, dumaan siya sa 3 pagdinig Tapos dito sa Senado, pareho yan. Medyo mahaba ang proseso kasi nga kailangan ng approval ng 2 kapulungan ng Kongreso. Umuusad naman siya, hindi katulad na dati na wala talagang pag-usad. Kailangan ni Coach Tim yung mga ganitong pagkilos ng Kongreso dahil hindi na bumabata si Justin at nakikita niya na si Benny Boatwright ang posibleng pumalit sa babakantehing pwesto ni Justin Brownlee sakaling magpahinga na siya, di ba? Wag muna sana dahil kailangan pa siya, kailangan pa natin si Justin. Alam natin malaki pa yung magagawa ni Justin sa hanay ng Gilas Pilipinas. Pero hindi natin pwedeng isang tabi yung possibility na kalaunan magre-retiro siya. Kung matatandaan natin, dinadalaw na siya ng mga sakit. Yung huli, pneumonia, di ba? At yung dati, yung pulikat. Buti ngayon, hindi siya dinadaanan ng pulikat. Pero nung kasagsagan ng SEA Games noong 2023, kasama ni Coach Chot, grabe yung pulikat niya doon bago sila nakakuha ng gold medal kalaban ng Cambodia. So guys, maraming salamat.